Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa actual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. Former President Rodrigo Roa Duterte is simple and with empathy for the Filipinos. A very smart leader and a very patriotic head of state, there is hope in his leadership. Our respect and prayers for good health is with you, Mr. Sincere President. Habang lalong sinisiraan at patuloy silang nagkakaroon ng pagdinig dyan sa Quadcom, ay lalong namumuhi ang taong bayan sa kanila at lalo lang sumisikat ang mga Duterte, kaya hindi na siguro nakakapagtaka kung majority ng taong bayan ay papanig sa mga Duterte. Ang cute magtampo ni Tatay D. Pag di siya manalo sa Manila na lang daw siya titira. Never ka pa mapapalitan sa Davao City, Tatay D. Kapit magtungkod ka pa, ikaw pa din ang tatay ng Davao City. No one can replace you in our heart and the heart of the city na ikaw nagpaganda. Ang hirap yumaman sa Pilipinas. Pagkalaban ka ng nakaupo, lalo na ngayon pag di ka kakampi sa politika. Hahabulin at hahabulin ng mga congressman at i-connect sa kalaban sa politika para lang masira. Every time na tumatakbo ng congressman si Roslyn, may hinaharap na reklamo sa kanya. Gawa niyan nila Vargas kasi gusto nila sila lang maghari sa District 5 ng Quezon City. Nagsasalitan lang yan sila magkapatid. Hindi court ang House of Representatives. This should not be happening. Hindi na poprotektahan ang rights ng mga resource persons, walang due process, wala silang abogado. The Congress idiots are crossing the line. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Relax lang kasi alam ho niya na biglang nag-shift yung dynamics ng usapin na to noong nagsalita ho siya dyan sa Senado. Nag-iba lahat eh. Putang sabihin mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Naku. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Naku. Tatay Diggs, kung sakaling anuhin mo na yung mga yan, isama mo na to oh. Walang ginawa to, puro kalandian lang ang alam dyan sa House of Representatives, puro pakyut sa mga resource person. Diba? Tapos English pa ng English. Ang daming na nosebleed sa'yo, Brad, sa social media. Trending ho yung mama na yan, sa social media. Sa kaka-English niya, puro mali-mali. Tayo naman, hindi naman natin alam kung mali yung grammar o ewan, diba? Di ho kasi tayo nag-i-English. Pilipino ho tayo. Tagalog lang ho, pwede na yun, sapat na, nagkakaintindihan na tayo. Wala naman nanonood Amerikano sa atin. Diba? Puro Pilipino lang, bakit ka English ng English? Yang nanonood dyan sa Tuwad Committee, karamihan Pilipino. Maliban na lang kung pinapanood tayo ng ICC, kailangan nyo talagang mag-English. Tuloy. Lulo nila. Lulo ninyo. Ito magbigay ang Senate ng transcript ng Lulo ninyo. if they will do that. Well, it's up to them. I mean, are you posing a question or are you informing me that They're informing you that they are giving all the they will give the transcript down to ICC. It's a possibility. well, go ahead. Be my guest. Yo. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom, Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor, Rodrigo Duterte, if in case the Quadcom will invite you, bigyan ka nilang ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? Hindi ka takot? May maganda bang member dyan sa Quadcom na yan? Tatay Diggs, pwede ba sa'yo si Luistro? Tingin ko, hindi pwede yan. Hindi pwede yan si Luistro. Yung isa lang nakita nating maganda dyan eh. Yung si Congressman Bernadette, ano pangalan nun?
Si Congressman Bernadette yung sa plenary debate diyan sa House of Representatives, yun maganda yun. Pero maliban doon sa alin na yun, wala nang maganda. Yang si Stella Kimbo, wag ka na pumunta Tatay Diggs, papangit ng mga Baka hindi sa hindi si Dilima. By the way, you mentioned... Ay, si Dilima, nandun din. John Fernandez. Saksakan ng pangit. Don't you know that they already resigned from Quadcom? Nag-decide sila na Why? Chairmanship. Why? kasuhan mo daw. Why? Kasi, Because they prodded a witness yeah. to deliver Correct. a line in their favor. So when you talk of Abante and Fernandez, they are discredited congressmen. Pero nandun You sila, are sir. not supposed to talk to a witness. Because the mere suggestion na Yan, ito Dan ang Fernandez, sabihin makinig mo, ka, ha? unless you are the lawyer. But if you are the judge o sa kabila kay, it would be highly improper. Oh, highly improper. It would be stupid of you to be talking to the other party. Delikadesa yan eh. Delikadesa, yun You know o what I yun. mean? Kaya yung mga abogado, delikadesa yan. Alam nyo mga kababayan, kung pwede lang bumili Doon ng... ka sa kampo. Alam nyo mga kababayan, kung pwede lang kung bumili ng delikadesa, binilan na ho natin yung mga walang yan. Nakananto ko. Wala ho silang mga delikadesa, lalo na itong mama na to. Dapat nga, hindi na kayo tumalo dyan eh. Dapat nga, nag-inhibit na kayo, di ba? Ganyan ang uso dyan. Si Senator Bato, pinapahinibit nyo. Wala naman siyang kinakausap na witness. Di ba? Kasi kayo, sa sobrang kakakapal ng mga mukha nyo, kinausap nyo na si Grijaldo, pero nagtatanong pa rin kayo dyan. Di ba? Mo, bakit ka makipag... Or if you are in the middle because you are the judge, okay lang. Well, you're a prosecutor, do not go to the defense witnesses, or the defense should not be talking to the, unless you are ready to, yan. Sobornation of perjury. Ayun, perjury. Na-file na po ba? Sobornation of perjury, that is a crime under revised penal code. Nung Na-file, narinig ko kad, alam ko, sabi ko, that's sobornation of perjury. Subordination, yes. Sobornation. Sobornation. of perjury. Sobornation of perjury. Are you going to file a case, man? Hindi. Ang galing na abogado ni Tatay Diggs. No? Hindi, anong pakialam sa kanilang putang ina. Ba't ko pag-aksahan ng panahon? Mayor, ginawa nila kanina sa Quadcom, binuhay nila yung case doon sa Dumoy na tawag man. Kaya litong-lito ho itong mga congressman na to, may sasabihin si Tatay Digong, kakasuhan ko sila. Kakasuhan ko sila. Publicly available naman to kasi under oath yung mga nagsasalita dito. Kakasuhan mo yung mga yan. Sino yung mga yan? Tapos tatanungin siya, hindi, may di pagsasaksayan ng oras. Wala na to. Kaya litong-lito ho, itong mga ungas na to kay Tatay Digong, di ho nila malaman kung ano talaga nasa utak nitong si Tatay Diggs. Shabu Laboratory sa Dumoy. Ang gusto niya malaman talaga bakit namatay lahat yung mga Taiwanese. Ang pinatay lahat. Sinabi ko, nag-warning ako. Lalo na sabi ko yung mga alien. Kung ngayon, kung pinag-uusapan nila yan, sabihin ko ulit sa kanila, ito na lang ipadala. Ayaw ko nang punta ng Manila. Pagod ako magsakay ng eroplano, Adre. Every time and to think that I was a pilot at one time in my life, I was flying eroplano. Magbaba ako sa lupa, Nalipang. dahil sa Jet lag. quality of patagdaangon. Yung sa Dumoy na Shabu Factory, ang tinatayong na bakit patay lahat? Lalo na kung German ka o Aprikano ka, you fuck in my country. Nag-warning ako. Do not do it here. Do not fuck it here because pag maabutan kita, patayin kita.
Bakit kaya? Ngayon, pagka yung mga foreigner, di pa naintindihan yun, diba? Talagang magugurgur kayo dito. Huwag kayong gagawa ng kalokohan dito. May kalalagyan talaga kayo kay dating Pangulo Rodrigo Concern sila sa Duterte. mga... Pwede magdemanda sila. Bakit kung siya bakit pinatay? Sinabi ko na huwag. You can just imagine, nagtayo ka na ng Cebu factory dyan sa Duboy. To top it all, mga dayo kayo, foreigners, putang ina ninyo. I said, do not fuck it here because I will kill you. So, namatay. Ayan, so anong reklamo ninyo, mga congressman? Naubos kasi rin eh. Mayor sa lokal ta, kung sa ikasulti mo ini nagpangga sa mga karon pagka-mayor sa Dagtayos Davao. Sino ang kalabang ko? Katong imong gitudlo sa Civil Service Commission, Who the hell is it? Spokesman, Secretary to the Cabinet. Secretary to the Cabinet, Sino? Civil Service Commission, Carlo, Carlo Nograles. Tatakbo? Oo. Oh, fine. I welcome his entry to the derby. Alam mo dito sa Davao, kung sino lang ang may gusto ng tao. Pag ayaw na ng tao sa akin, okay na, mag-retire na ako. Permanently. Pag natalo ako at ayaw na ng taga Davao sa akin. So, Balik ta sa Quadcom. baka magpunta na ako sa Manila. Ayan. Doon na lang ako magtira. Bahala na kayo dito. Let's go back to, you said, Quadcom. You're saying Quadcom? Ayan. What about Quadcom? Kasi sabi mo, mahirapan ka na magpunta doon sa Manila. Sila na yung bababa dito at para lang mapasama ka sa investigation. Well, not in the strictest sense actually, but you know, I'm getting old. Every day, I'm aging. Hindi na ako kasing yung stamina ko. At saka yung eroplano kasi, I said, I was once a pilot. Yung taas, kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight stewardess, the age almost 5 or 7 years ahead of us. Dahil yan sa taas. sa mga umiipit ka inday karon, ang yapon mo. Gidyon muna. I want to go back to Trump's victory and the resulting consequence. You said that would lead to the normalization of the relationship between the United States and China. But part of this would be Alam nyo kung sakali hong magkaroon ng stability sa relationship ng China at Amerika. Alam mo, baka ano ho yan, magandang mangyari yan kasi kahit papaano pwedeng de-escalate yung problema dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang nag-uudyok lang naman dito kay Bangag, ang mga Amerikano, di ba? Kung sakaling, kung pala rin tayo, mabawasan ng tensyon dyan dahil sa pagkapanalo ni Trump. Itsipwera ho itong si Marcos Jr. Sa totoo lang, yung mga lahat ng pinaghirapan nila sa mga nakalipas na taon sa pagdikit-dikit dyan sa Amerika na yan, mawawala ho lahat yung pinaghirapan nila na pagpapainit dyan sa issue na yan. Ngayon, nakapag-build tayo ng napakapangit na relationship with China. Paano pa tayo babalik doon sa estado ng ating
relationship sa China nung bago dumating itong si Marcos Jr. Nakakapangisda dyan yung ating mga kababayan. Siyempre, papanindigan na ho nitong administrasyon na to, di ba? Kung ano man ang inumpisahan nila, kung ano man ang ginawa nila sa mga nakalipas na to. Kasi magmumukha hong tanga. Itong si Tariela, Gibo, yang si Marcos Jr., dyan sa issue ng West Philippine Sea na yan. Kaya hindi ho natin malaman, what if naging okay ang relationship ng Amerika at China? Saan tayo pupwesto? Inaway natin ng China. Tapos ngayon, yung unang pag-uurat sa atin ng Amerika na guluhin natin yung issue dyan sa West Philippines, hindi na natin pwedeng ituloy. Galit na sa atin ng China. Diba? Tapos ngayon, ang inaaway natin na ang instruction sa atin ng administrasyon bago itong si Trump, lalo natin painitin yung sitwasyon sa West Philippines Sea, nakikipagkaibigan na sila. Di ba maiiwanan ho tayo dito dahil dyan sa palpak na, palpak na foreign policy nitong si Marcos Jr. Yan ho ang hirap pagka hindi interes ng sambayan ng Pilipino ang tinulak ng mga leader. Talaga hong nagkakanda leche-leche, ika nga. Wala ho. Pagka nagpatuloy ho ito, maganda na talagang, kumbaga yung mga napipintong kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo, medyo kakalma sa pagpasok na yun. Sana kumalma kasi interest pa ng Amerika yung susulong ng mga yan eh. Pero pagka nagkataon, hindi ho, dahil sa palpak na foreign policy nitong administrasyon na to, hindi ho nila malaman dito sa administrasyon na to, hindi ho nila malaman kung saan nila ipupwesto ang kanilang mga sarili. Inaway nyo China dahil sa utos ng Amerika. Ngayon, ang Amerika, dahil alam naman natin na sanggan dikit yan si Trump at itong si Xi Jinping, hindi naman sanggan dikit. Yung hindi ho sila ganun kainit, kagaya nitong si Biden at nitong si Xi Jinping, di ba? Ang mangyayari hindi natin alam saan tayo lulugar dahil sa kabangagan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Peace in the region. Among the reason why there is an irritant between China and the US is because of the presence of 9 military bases in the Philippines. So, how can now the US and China be at ease with each other when there are 9 military bases here? Pointing against China. Nandoon pa yan sa Zambales, nandoon yung mga, malayo pa kasi ang, but it would be good as any other time for the Philippines to ponder na it is not to the best of our interest as it was then, as it is now. Sabi nila mga activista leftist, but they were not. They were just Filipinos. Pati ako, why would I host a military base of a foreign country? Lalo na yung Amerika na pumunta sila dito 1800. They treated us like a vassal state and subjugated us to the rule for so many years. It's about time that maybe the next president or ito ngayon, if I may suggest, na tanggalin na yung bases because actually wala namang manalo dito, even how far or how near you are to the shores of China. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin na ho natin ang mga kaharutan nitong si Dan Fernandez sa pagtatanong niya na yan kay Rose Nonolin. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin to. Yung last name po is Lin. Ang first name po niya is Wishong. Wishong? Yes po. Okay, so kanina sinasabi mo, hindi siya Alan Lim, correct? Yes po, Mr. Okay, Chair. so Wishong Lin. So Yes, tawag mo Mr. sa kanya pag nasa bahay is Wishong. May tawagan po kasi kami. So hindi, I mean, pag tinatawag mo siya ng pangalan niya, anong tinatawag mo sa kanya? Wi o Shong? Wishong po talaga. So ganun. So kasi Pilipino tayo, di ba? Usually kapag tayo Pilipino, sometimes we tend to call our husband or our
wife, di ba, in a Filipino name. Really, di ba? Kasi Pilipino tayo eh. Alam mo, tawagan mong Wishong. Well, anyway, sa inyo yun. So hindi siya talaga si Alan Lim. No po, Mr. Alright. Chair. So yun nangyari dun sa 2002 ba yun? Yung sa Cavite. Hindi si ano yun, hindi si Wei Sean Lin. Hindi. Hindi po si Lin Wishong po. Yeah, according to you, di ba? Hindi siya. Okay. So dun sa pagdating naman po sa negosyo nyo, kaya kayo nagkaroon ng maraming pera is because of the Pogo, correct? Mr. Chair, Asa- bago pa po may pogo, may pera na po ang asawa ko. Bago Okay. ko po siya nakilala, may pera na po siya. Alright, so meron siya nung Sean Wei Technology. Seanway Technology po. And one of these Sean Wei Technology is to service provider, di ba? Ng mga Pogo. Master license po siya. Master license. Opo. So, can you kindly educate me on that field? Mr. Chair, ang involvement ko po sa Seanway is again po, sa back office po ako. Yung nag-aayos ng mga papers, Tinatanong ko, tinatanong ko, yung Sorry po. yung Sean Wei Technology. Yes. Siyempre, meron kayong 22 di ba? You have so many 32 name of licensing nyo under your Sean Wei. I think Sean Wei Technology is one of those that was given yung mga service licensee, correct? Tama po, Mr. Chair. At nagbibigay kayo ng service provider ng technology doon sa Pogo. Tama? Tama, Mr. Chair. Okay. And one of those that you have given your services is yung Oroon Incorporated sa Cagayan de Oro. Oro 1 po, Mr. Oro Chair. 1, yeah. Opo. And that is owned by Tony Yang. Corporation po yun eh. Wala Yes, namang oo, pangalan pero po ni Tony si Yang Tony Yang, doon. Tony Yang, maestrado. Di ba? Pakikita namin dokumento, kaso ang dami pa namin kakalkalin dito. But we know that Tony Yang owns etong Oro 1 Incorporated sa Cagayan de Oro. Ito yung ni-raid eh. Cagayan de Oro. Tama? Po. Oh, yes, okay. Pero I don't know po kung na-read po sila. Na-raid sila, nasa news. Hindi ka nagbabasa? Start po nung... When was that, when yung sa Porac, when this was raided by PAOK-TF and the DILG, were you aware of this raid in the Pogo in Porac? Mr. Chair, nalaman ko lang po yun through news. Do you have an interest in the Pogo doon sa Porac? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Ako. Were there a time that you have asked your COS, Alvin Constantino, na tulungan ka na ilabas yung mga gamit sa Porac? No, Mr. Chair. Wala po kaming business sa Porac Was po. there no communication between you No, and Mr. Alvin Chair. Constantino? No, Mr. Chair. That you are asking him to find someone from the PNP to help you in order to release all your things, documents, and pertaining to assets in the Porac, Pampanga? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Sige, I want to show you something. Can you show me figure 1, please? Di ba? Ang pinakamagandang gawin ho dapat dyan, nag-inhibit na lang tong si, Di ba? Nakakahiya ho kayo, sir, eh. Yan, siguro, hindi magiging akma sa naratibo nyo ang sasagot nitong si Rose Nonolin kasi hindi nyo pa siya na betting process. Ayan. Alvin, sino pwedeng tawagan sa Porac? Last time na binigay mo, okay naman. Pero this time, mga need namin kaming ilalabas. Hahanap po ako, ma'am. Then update ko po kayo. And that's Alvin Constantino. And magkano or kami na mag-uusap, need ko ibang number pagpapakausap mo ko, paggawa kay Ted. Di ba you remember Ted and Alvin, correct? Yes, Mr. Chair. Mr. Copy, Chair. ma'am. Wait, I'm not done yet. I'm I'll sorry, give you time. Mr. Chair. Okay, punta tayo sa figure 2. O, ito naman, kausap mo. Ma'am, can I have additional funds for me to be able to file a case? Alvin, gamitin mo na lahat ng connections mo. Busy kami. Yung negosyo namin sa Palawan, kailangan namin gawa ng paraan. Yung sa Clark, yung pinuntahan natin, inaayos na rin namin kasi may tip na ayon sa ang next na pupuntahan. Just call me. Anong need? Magkasama naman tayo mamaya. Figure 3. Oh, you texted him. Any update? Ma'am, hinintay ko po yung regional director ng Region 3. Sige, asap. Si General Rodel Bura, paasap ng number sa Viber at para sa staff ko muna. Tatawag sa kanya. Copy, ma'am. Hanapin ko lang po. Contact number. Send ko sa iyo. And then lastly, Alvin, may papalangalan ako sa iyong properties, but we need to talk with my lawyers. Lahat ng mga negosyo namin need matago yung ibang mga properties dahil mag-start ng mag-freeze ng asset sa Porac. May advance info naman tayo. May time naman ako para itago yon mga asset. Ipasok ko sa foundation yung iba. Yes, ma'am. Just tell me all the details later sa virtual meeting. You can use me and Ted for your properties. So, are you going to deny this? Of course, right? Mr. Chair, talagang i-deny ko po yan dahil wala pong katotohanan. So, ito ba Yung- ito yung ano mo? Yung Brad, tigilan mo yan, ha? Talagang yung lumalabas yung pagiging marites mo.
Kasi mga kababayan, napakadali lang kung gumawa ng ganyan. Screenshot. Gusto mo gawin ko kayo ng conversation ng Ali na yan? Gusto mo? Napakadali lang yan. Kukuha ka lang, papalitan mo lang ang pangalan, profile picture, at yung kausap, tapos nauusapan. Anak ng tokwa, hindi mo pwedeng gawing ebidensya yung mga yan. Yung Facebook. Messenger. Mr. Chair, bigyan Is that your Facebook account Messenger? Is that yours? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Oh, yes. But Mr. Chair, let me speak po muna kasi may one instance po na ginaya po yung messenger ko. Yun. Ginamit ang pangalan ko. Yes po, that's true po. Totoo yun. Kaya hindi tayo nagpe-Facebook eh. Meron tayong Facebook pero hindi tayo yun. Kasi baka gayahin tayo. Nireklamo po Nakita mo yung namin yan sa profile pic Facebook. mo, Rose? Yes, Rose, Mr. yung Chair. profile pic. Tanga ka ba, ha? Ang basihan mo na authentic yung ano na yan dahil sa profile pic. Anak ng toko. Ang basihan niya kaya authentic yan yung profile picture. And Kung ganyan yung mga investigador natin, wala na ho, ubus na. And all those in conversation with Alvin Constantino, that the same profile pic. Well, anyway, of course, you will deny it, correct? Dahil hindi po totoo yan, Mr. Okay, Chair. Mr. Chairman will be inviting over Mr. Alvin Constantino and Mr. Ted Lazaro in the next hearing. And Madam, isumiti mo ang iyong cellphone. Ipaporensik natin kung sa'yo nga ba talaga yan. Dapat kasi, anak ng to, ang hirap po dito, no? Picture lang. Ginaya lang yung, hindi ko alam, naano na ako. for us to find out the veracity of the of all of this. Well, allegation din naman to, ano, Rose. Yes, Mr. We Chair. have to find out the truthfulness, ano, of this allegation as well. And how many licensee do you have? 35? No, Mr. Chair. 1 licensee and 9 service provider. Meron kayo may kayo sa Cagayan, meron kayo sa Palawan, meron kayo sa Clarkfield, Kapalawan, we don't have po. sa Mactan, Mactan, mayroon po before. Pasay, Pasay, mayroon po. Parañaque. Paranaque, yes po. Yes. Mr. Chair. You have, yes. Thank you po. Mr. Chair, sakali po ba na mapatunayan ang ginamit po na messenger doon ay peke, maaari niyo po ba akong tulungan para ma-track po yon? Sure. Salamat Rose, po. No, don't worry. Yun ang matindi doon. Di ba? Ang hirap kasi pinapaniwalaan nila yung screenshot. Walang katibayan na talagang kay Rose Nonolin yun. Pero itong mga congressman na to, paniwalang-paniwala sila doon sa kapirasong larawan na yon. Kapirasong screenshot, di ba? We will be fair, transparent, and the very purpose of this hearing is to really find out the truth. Hindi naman po kami manggigisa ng tao dito kapag hindi po totoo. But of course, these documents that are being presented to us, the reason why we are trying to present this is to have the validation. Hindi naman po namin kayo Medyo nagto-tone down na tong si Manoy, di ba? Napaso na ho kasi sila eh. Hindi na ho sila pwedeng mag-angas-angasan kagaya dati. pinipin down. But if ever na mapatunayan natin na hindi ito totoo, hindi mas maganda pa para po sa atin lahat. Salamat, Mr. Yo. Chair. Alright. Okay, so dapat yung mga kasama mo, turuan mo sila. Dapat medyo marunong silang tumanggap ng mga ganyang klaseng sagot sa mga resource person. Pero kung si Paduano lang yan, ako, paano hindi sa'yo ito? Sa'yo yung profile picture. dito naman po, Mr. Chairman, okay, okay, kay Commissioner Paldon, kanina pa si Commissioner, Yun, kay Maelton na to tayo. former Commissioner ng Former Customs, ano? Commissioner. Yes, Mr. Chair. Okay, sir, kasi kanina, si Congressman Luistro, we're asking si Mr. Jimmy Guban about yung how it works doon sa custom. Can you kindly tell us, no? Kasi basically meron naman kaming konting alam din, ano? Kapag nagdadak na po yung mga vessel. Kasi Mr. Chairman, I really wanted to find out, no? Kung saan ang pinaguhugutan ng mga custom. Kung paano nakakapasok itong mga container na sinasabi ni Mr. Jimmy Guban na a lot of those containers, ang bilis nilang naitatago. So, from the docking ng vessel, ikaw bilang commissioner,
What transpired once na they dock? Sir, Mr. Chair, unang-una, since 2017, 5 commissioners has already succeeded me. So the concept of operation, Mr. Jimmy Guban has stated, I am not sure if that is still the same concept of operation. The 5 commissioners has succeeded me. Wait, Commissioner, ang binabanggit ko po ganito, wasan yung cargo, dumating na po yung vessel. Dumating yung ship, andun yung cargo. Di ba, parang aeroplano, pag may cargo ka, magbaba doon, di ba? Unang-unang papasok sa aeroplano o kaya sa barko, syempre yung yung quarantine, di ba? Pasok yung quarantine, doktor, tingnan nila. Pag wala, pasok na kayo mga custom, yung mga immigration, tapos yung mga custom inspector, tapos tinitingnan nila yung mga sequencing ng mga kargong ilalabas. Kasi meron yung discharge ng mga cargo. So what happened? Kasi dito po natin makikita yung mga kargong ilalabas para makita natin, pag dadali sa warehouse, ano na nangyari? Doon nagkakaroon yung maraming sinasabi ni Jimmy Guban na nagkakabayaran di ba? Nagkakaroon ng proteksyon doon sa paglalabas ng cargo from the ship papunta sa warehouse. Ang tanong ko, since na doon na yung costume sa loob ng barko, halimbawa ilalabas, paano magko-commence yung operation on trying to get out all those cargos? Being the commissioner. Sir, yung binabanggit niyang iba, nadatnan ko na yun doon, yung, let's say, yung green lane. Bago ka mapunta sa green lane, there's a vetting process. Ito yung sinasabi niya mga international cargos na, ano sila, yung napatunayan na silang mga honest na traders, sila yung nandun sa green lane. Kasi if you need to inspect every cargo, magtatagal po yun, magkakaroon po tayo ng congestion sa pier. So ang ginagawa doon, ina-identify yung na-establish ng matitinong importers, sila yung napupunta sa green lane. May binanggit siyang red, at saka meron siyang binanggit na RMO, yung Risk Management Office, they're the ones managing the predetermination of these cargoes to be flagged para buksan siya. Kasi you cannot open all the cargoes. So yung napunta sa green lane, yun na yung hindi nabubuksan. Yung na flag ng Risk Management Office na red, ito yung mandatory na inspectin. Yun po yung binabanggit niya kanina. And I think it's a good practice. Ngayon yung binabanggit niyang banded warehouse, ito po yung mga nag-apply, ang nag-approve po nito is up to the Secretary of Finance, na ito yung mga dinadala yung imported raw materials, they process it dun sa banded warehouse and send it back abroad. Ito yung mga walang tariff. I think there's a law that covers that. Usually nasa PESA po yun, PESA zones. Yun yung sinasabi niyang banded warehouses. Di ba, Commissioner, meron niyang tinatawag na manifestation, di ba? Kapag yung master of the ship, dala-dala yung manifestation, sigurado tayo na kapag binigay yung manifestation doon sa custom inspector, alam kung ilan yung ilalabas, alam kung ano yung bigat ng mga cargo. Am I correct? Meron po talagang pre-shipment na documents. And ito yung ginagawa nung trabaho to ng mga brokers. And then ito yung ini-inspect ng bawat port. We have I think 36 ports nationwide. So may mga port collectors. Yan po yung primary job po nila under the new customs law. So the final authority to release every goods sa bawat port is that's the role of the Pero yung sa manifesto, collectors. Lele, sir, sa manifesto, kasi yung manifesto yung magpapatunay kung ano yung mga cargo Di ba? Ako yung ship, master of the ship. Ako may control nito, pati nung stowage plan. Di ba, stowage plan, kung ilan yung nakalagay ng mga cargo dyan. Alam ko yung weight niyan. Di ba? Kung alam ko weight niyan, alam ko kung ano yung stowage plan, eto na yung manifesto. Ako yung may ship. Ibibigay ko na ngayon sa immigration, sa custom inspector. Di ba? Ngayon, anong gagawin nila doon sa cargo inilabas nila? Are they going to mag-weigh uli sila? Di ba dapat para makita mo kung may discrepancy? Di ba? Ginagawa ba ninyo yun sa custom during that time? Again, sir, that's the function of the RMO to predetermine kung ano yung i-flag nila at inspectin based on the manifest. Paano nagbe-predetermine? Based on the manifest, and then paano mo i-check kung talaga yun yung weight ng lahat ng laman ng kargong yan? Merong weighing scale doon talaga para pag napunta siya sa red, i-flag yan talaga, tapos i-inspectin niya ng port. Pinapractice yan? During my time, it's practiced. Jimmy, pinapractice ba yan? Kaya para malaman natin, kasi merong allegation that 600 containers have been nawala Kaya nagtataka ako kung bakit ganong kadami ang nawawala. Sino may problema dito? Your Honor, if I may, from the start, yung sabi niyo pong barko, nandiyan ang mga containers. Pagdating po ng barko sa port, halimbawa Port of Manila, may team po yan. Customs, then immigration, quarantine. Yan po muna ang papasok. Pero before the arrival of the vessel, Your Honor, there was already an advance foreign manifest
sa Bureau of Customs. So malalaman mo na po kung yung parating na barko, kung ano ang laman, kargamento. So yun po yung legal, declaration from the port of origin. So unti-unti, ang tatrabaho na po ng mga container, kargamento sa vessel, ayun naman pong ICTSI, yung port operator. So wala pa po doon, Your Honors, yung custom. Dahil doon pa lang yun, iba pa ho yung sabi. So pagkababa po ng container, yung po papasok ang facilitator broker, magdi-declare sila ngayon from the foreign manifest, yung advance manifest, yung licensed broker o representative, magdi-declare po sila ng kargamento nila base po doon sa advance foreign manifest from the shipping line. Okay. So, Ang sinasabi mo, yung mga individual manifest, di ba? Yung foreign manifest na yun, nakukuha na nila. So alam nila ito na darating. Yes, Your Honor, Okay. alam na po. Paano ang consolidated? Halimbawa, consolidated consignee yung container. Your Honor, Do they have, ang tanong ko sa iyo, do they have separate na mga manifestation? Your Honor, yan po yung iisa lang ang manifesto niyan galing sa port of origin. Halimbawa, isang consignee, ang nakalagay doon na container ay 5. In fact, minsan mayroon pa dahil may rider pa yan na isa or 2. So pagdating po doon, makikita po natin kung ilang containers sa isang consignee ang parating. At kung consolidated siya, doon na nagkakaroon ng palusot. Kung consolidated po, Your Honor, nakadeklara yun doon. Ngayon, pagdating po doon sa palusot, pagdating doon advance, nakapile na ng entry, ready na po yun, dire-diretso with gate pass na yun, nakapalusot na. Ibig sabihin, wala nang opening ng containers, diretso na yung palabas. Lalo na pag ito ay trabaho. Or, nakatimbris sa lahat, kunyaring nawawala ang container, pero trabaho yun. So, yan yung nangyari po sa maraming nawawalang container. Nakuha ko na. So in other words, Mr. Chairman, doon natin nakikita yung may problema, most especially because Mr. Michael Yang is a consolidator. Am I correct? That's correct, Your Honor. Yes, Mr. Chairman. And being a consolidator of all these containers na dumarating, nakakapag-alusot sila eh. Dahil nga, walang individual manifestation ang lahat ng mga kargong yun. Consolidated na siya. And I try to have a research about this, Mr. Chairman. I found out that